Hello sa lahat! Welcome back sa Edox DC. Ngayon, susuriin natin ang isa sa mga pinakamahalagang issue sa lokal na pamamahala sa Pilipinas ngayon, ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Matutuloy ba ito sa nakatakdang petsa sa Disyembre 1, 2025 o ipagpapaliban na naman ito sa Nobyembre 2026? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong timeline, ang mga legal na hakbang, ang sinasabi ng Malacanang tungkol dito, at kung bakit mahalaga ito para sa bawat Pilipinong botante. Manatili kayo hanggang sa huli para sa kumpletong detalye. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang pinakadirekta at pinakamababang antas ng eleksyon sa bansa. Pinipili nila ang kapitan ng barangay, ang mga konsehal ng barangay, at ang mga tagapanggulo at konsehal ng SK. Ang mga opisyal na ito ang humahawak sa pangunahing pamamahala ng komunidad, kapayapaan at kaayusan, pondo ng barangay, at mga programa at representasyon ng kabataan. Ito ang pinakamalapit na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng mga Pilipino. Kaya, ang mga pagkaantala sa BSKE ay nakakaapekto sa lokal na pananagutan, serbisyo sa komunidad, at karapatan ng mga tao na pumili ng kanilang mga pinuno. Ang BSKE ay may kasaysayan ng paulit-ulit na pagpapaliban. Orihinal, sa ilalim ng Republic Act Siyam 340, ang eleksyon ng barangay ay ginaganap tuwing 3 taon. Ngunit mula 2016, maraming batas ang nagpaliban sa mga halalang ito. Ang halalan ng Oktubre 2016 ay inilipat sa Oktubre 2017. Ang halalan ng Oktubre 2017 ay inilipat sa Mayo 2018. Sunod, ang halalan ay itinakda para sa Disyembre 5, 2022, tapos inilipat sa Oktubre 30, 2023. Nagpasa ang Kongreso ng batas na nagtatakda ng susunod na eleksyon sa Disyembre 1, 2025. Ang bawat pagpapaliban ay nagpapahaba sa termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay nang walang bagong mandato mula sa mga botante na sinasabi ng mga kritiko na nagpapahina sa lokal na demokrasya. Ngayong taon, pinagtibay ng mababang kapulungan at Senado ang isang bagong panukala na nagpapaliban sa BSKE ng Disyembre 1, 2025, patungong Nobyembre 2026. Bakit ipagpapaliban muli? Ayon sa mga mambabatas, para makatipid ang gobyerno, para iayon ang lokal na eleksyon sa iba pang pambansang reforma, at para bigyan ng mas maraming oras ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay para sa kanilang mga proyekto. Ngunit maraming grupo ang tumututol dito. Sabi ng mga election watchdog, abogado, at civic group, nilalabag nito ang karapatan sa pagboto na nasa konstitusyon, inaalisan nito ang mga tao ng pagkakataong panagutin ng mga leader, at nagtatakda ito ng masamang halimbawa para sa walang katapusang pagpapaliban. Tinapos ng Bicameral Committee ang enrolled bill, at noong Hunyo 18, 2025, ipinadala ito sa Malacanang para sa aksyon ng Pangulo. Sa ilalim ng konstitusyon ng 1987, kapag ang isang naipasa ng panukalang batas ay nakarating sa tanggapan ng Pangulo, may 30 araw ang Pangulo para pirmahan ito upang maging batas, i-veto ito, o wala lang. Kung walang gagawin ng Pangulo, automatikong magiging batas ang panukala. Kaya sa totoo lang, ang tanging paraan para mapigilan ang pagpagpaliban ay sa pamamagitan ng presidential veto. Ang veto ay nangangahulugang tinatanggihan ng Pangulo ang pagpapaliban. Ngayon, maaaring balewalain ng Kongreso ang isang veto sa pamamagitan ng 2/3 vote, pero napakahirap nito sa politika at, alam mo na, bihira itong mangyari. Ito ang nakakagulat. Kahit na naipadala ang panukalang batas noong Hunyo 18, nilinaw kamakailan ng Malacanang na hindi pa nila formal na natatanggap ito. Bakit mahalaga ito? Ang 30 araw na panahon ay magsisimula lamang kapag formal na kinilala ng Pangulo o ng kanyang tanggapan ang pagtanggap. Kung walang formal na pagtanggap, hindi tumatakbo ang orasan. Nangangahulugan ito na ang petsa ng Disyembre 1, 2025 ay nananatiling legal na balido sa ngayon. Kaya naman sinasabi ng ilan na ito ay maaring isang galaw sa politika upang alam mo na patakbuhin ang orasan. Sa pamamagitan ng pagpapaliban ng pagtanggap, pinapanatili ng palasyo ang kasalukuyang petsa ng eleksyon.
Ano naman kaya ang paninindigan ng Malacanang? Sa maraming pahayag, ipinahilig ng Presidential Communications Office at ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pabor ang administrasyon na ituloy ang eleksyon sa itinakdang petsa. Iginagalang ng palasyo ang karapatan ng mga tao na bumoto ng regular. Ang pagpahaba ng termino ng walang pahintulot ay questionable sa mata ng batas. Nakakatulong ito sa pamamahala ng komunidad kung ang mga bagong opisyal ay may hahalal sa tamang oras. Sinabi ni Press Secretary Claire Castro noong Hulyo 10 na pag-aaralan ng husto ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapahiwatig na posibleng iveto ito o baka patuloy na ipagpaliban ng palasyo ang formal na pagtanggap nito upang hindi maging batas ang panukala ng walang laban. Sa likod ng mga eksena, hinimok din ng mga legal na eksperto tulad ni Romulo Macalintal si Pangulong Marcos na iveto ang pagpapaliban, na nagsasabing anumang karagdagang pagkaantala ay lumalabag sa konstitusyon ng 1987. Paano naman ang COMELEC, ang Commission on Elections? Nasa mahirap na sitwasyon ang COMELEC. Pinahinto nila ang ilang paghahanda tulad ng pagpaparehistro ng botante, ngunit bumibili pa rin sila ng mga ballot box, nagpiprint ng iba pang materyales, at inihahanda ang logistic, sakaling matuloy ang eleksyon sa Disyembre 1. Hindi pa nila nailalagay ang petsa sa mga form kung sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na handa silang sumunod sa huling batas, ngunit kailangan nila ng kalinawan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kaguluhan sa logistic. Ganito ang magiging takbo ng mga susunod na linggo na siyang magdedesisyon sa kinabukasan. Kung formal na matatanggap ng Malacanang ang panukalang batas at iveto ito ng Pangulo sa loob ng 30 araw, kumpirmado ang BSKE sa Disyembre 1, 2025. Kung pirmahan niya ito o hayaan lang na maging batas, lilipat ang eleksyon sa Nobyembre 2026. Kung hindi formal na kinilala ng Malacanang ang pagtanggap, na legal na mahirap gawin ngunit posible, mananatili ang petsa ng eleksyon sa Disyembre 2025. Kaya ang resulta ay nasa kamay ng Malacanang at direkta nasa kamay din ng publiko dahil ang presyon ng mamamayan ay maaring magtulak para sa isang veto. Hindi lang ito tungkol sa mga opisyal ng barangay, kundi tungkol sa karapatan ng bawat mamamayan na pumili. Ang bawat pagpapaliban ay nagpapahaba sa termino ng mga nakaupong opisyal ng walang bagong mandato, nagpapahina sa demokrasya sa komunidad, at nagkakait sa mga kabataang botante ng eleksyon ng SK, ang kanilang unang hakbang sa pamamahala. Ang napapanahong BSKE ay nangangahulugan ng mga bagong pinuno, sariwang pananagutan, at panibagong pag-asa para sa mas mahusay na pamamahala sa barangay. Kaya ito ang alam natin. Ang naipasa na batas ay naipadala na, pero hindi pa formal na natatanggap. Ang Pangulo ay may kapangyarihan pa ring iveto ito at ituloy ang eleksyon sa Disyembre 1, 2025. Ang COMELEC ay handa kung matutuloy ang eleksyon. Manatili tayong may alam, makilahok at ipaalala sa ating mga pinuno na ang eleksyon sa barangay at SK ay dapat para sa tao, hindi sa politika. Kung nakatulong sa iyo ang paliwanag na ito, paki-like, share, at mag-subscribe sa EdocsDC para sa malinaw, balanse at malalim na kwento tulad nito. Sabihin sa amin sa comments, dapat pang matuloy ang BSKE ngayong Disyembre. Salamat sa panood. Kita-kita tayo sa susunod nating episode.